Next in line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo para samahan si FPRRD sa ICC. Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng haina ng arrest warrant dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Bato de la Rosa, medyo sure ako Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted ang ama ng Tokhang. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Matatanda ang kamakailan lang ng paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umano'y warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kung sakali, hiwalay natatakbo ang kaso ni Senator Bato kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tukhang na nakapagtala ng libo-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Redacted o burado ang mga pangalan nila pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Yung pinakauna is someone who is close enough. So redacted. Number 2 is a police officer, tapos appointed and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. May ganun Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti, 8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Pero umaasa raw ang pamilya ng EJK victims na 2 taon lang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial si Duterte. Wala pa ring final schedule kung kailan ang confirmation of charges niya. Sa December 5 next week, deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon pong mag-comment yung prosecution, defense, and even yung victims ng December 12. Pero malamang sa malamang, January na po ito mapagpapasyahan. At sa earliest, so nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Kaya po, para sa amin kung ano't ano man, 2026 ang simula ng bakbakan patungkol sa kaso ni Duterte. Lumutang din ang usapan kung posible pa bang mapalitan ang legal counsel ni Duterte ng kanyang dating spokesperson na si Harry Roque. Ayon kay Conti, desisyon na ng pamilyang Duterte kung ikukonsidera nila ito. Pero dahil sa mga kinakaharap nitong sariling legal battles, baka raw maging disadvantageous ito para kay Roque. Humaharap sa kasong qualified human trafficking si Roque, kaugnay ng Pogo Scam Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kinansela na ng DFA ang passport ni Roque at pending na rin ang red notice request ng pamahalaan sa Interpol. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Balinar News Channel.